So the title of my message today is Dealing with Anger, God's Way. Amen? Sabihin niyo nga po, dealing with anger. Tignan mo yung katabi mo kung angry ba siya. Okay, hindi naman. Okay, anger. Alright, so by definition, anger is a natural, sabihin niyo nga po, natural and powerful emotion. Natural siya at makapangyarihan siya na emosyon that can be both a human experience and an attribute of God. So, ibig sabihin, ito ay merong sa tao at ito ay isang attribute na meron din ang Diyos. Okay? And how do we define these types of anger? Human anger can be sinful when it's uncontrolled, excessive, or directed at the wrong things. Kapag ang tao pala nagagalit, nagiging kasalanan yung galit niya kapag ito ay hindi mo kontrolado yung emosyon mo. Okay? Uncontrolled. Or excessive kapag sobra. Sobra-sobra na galit, ikaw ay sumasabog. Okay? Kaya nagiging makasalanan tayo. Or directed at the wrong things. Na minsan, kapag tayo ay nagagalit, galit tayo mismo sa tao, hindi doon sa ginawa niya. Dapat galit tayo doon sa mali. Okay? Sa kamalian, hindi doon sa tao. Kasi kapag nagalit ka doon sa tao, ganun ang goal mo, magsasalita ka ng masasama at ng hindi maganda. Okay? Ibig sabihin, kanino ba dapat tayo or saan ba dapat tayo magalit? Magalit tayo sa mali. Tama po ba? Biblical anger also acknowledge a righteous anger against evil and injustice. Okay? Ang biblical anger, ibig sabihin, ito yung galit dapat tayo sa kasamaan. Galit tayo sa mga injustices. Kapag hindi nabibigyan ng hustisya ang isang bagay or ang isang tao, hindi siya nabibigyan. Katulad ng korupsyon sa gobyerno, dapat lang magalit tayo. Diba? Kapag merong mga hustisya na dapat makamit, lalo na ang mga mahihirap at ikinukulong dahil wala silang pera, hindi nila maipaglaban ng sarili nila, those are injustices na dapat tayong magalit. And the Bible tells us that we have to get angry which are wicked and unrighteous. Okay? Hindi dapat tayo natutuwa sa mga masasamang gawain. Tama po ba? Dapat nagagalit tayo kapag may mali at may masamang nangyayari, masamang ginagawa. Tama po ba? Amen po ba? And God's anger, on the other hand, is always a righteous response to sin and evil. Alam niyo po, ang Diyos kapag nagalit po, siya po ay galit hindi sa tao. Galit siya doon sa kasalanan. Dahil ang kasalanan ang naghihiwalay sa relasyon ng tao sa Diyos. Okay? Kaya nga, ang kasalanan nila Adam at nila Eva noon ay yung pagrebelde, yung pag hindi nila sunod sa salita ng Diyos. Na sinabi na huwag kainin yung prutas ng the knowledge of good and evil, ito ay sinuway nila. Yun po ay kasalanan, yung pagsuway, disobedience. At yung kasalanan na yun po ang nagbibigay ng lamat sa relasyon natin sa Diyos. At ganun din po sa atin. Kapag tayo ay nakakagawa ng mali, ng kasalanan, lalong-lalo na sa kapwa natin, yun po ay nagbibigay ng lamat sa relasyon natin sa bawat isa. Lalong-lalo na sa pamilya, kung wari ang tatay, kung hindi marunong magalit, minsan yun ang nagbibigay ng lamat sa mga anak. Kaya marami mga anak na medyo talagang ayaw nila sa tatay nila. At yung iba talagang isinusumpa yung tatay at talagang halos gusto nila mamatay yung kanilang tatay nila. Okay? Na ano ba dapat? Paano ba dapat tayo magagalit bilang tatay, bilang nanay, bilang mga anak? Paano ba natin ilalagay ang ating mga galit? Amen? Handa na po ba kayo? Magalit? Handa na ba kayo kung paano ba tayo magagalit in righteous way, in God's way? Amen? Handa ba? Parang Ephesians 4:26.
Sabi dito, be angry. Sabihin nyo nga po, be angry. Hala, hinihikayat tayo ng Bible na magalit. Be angry, magalit ka daw. Pero may kasunod. And do not sin. Sabihin nyo nga po, and do not sin. Pwede ka daw magalit, pero wag ka lang magkakasala. Hala, paano yun? Kaya ingatan mo, kapatid. Ituturo ko sa inyo kung paano to nagiging madali sa isang believer or sa isang Kristiyano ang magalit nang hindi ka nagkakasala. Do not let the sun go down on your wrath. Huwag mo daw antayin na ang galit mo ay maabutan hanggang sa paglubog ng araw. Anong ibig sabihin? Pwede kang magalit na hindi nagkakasala, pero kailangan gawin mo ito agad-agad. Na hindi ka nagagalit buong magdamag. Hindi ka nagagalit buong maghapon. Dapat, bago matapos ang araw, tapos na yung galit mo. Ilan sa atin dito ang nagagalit, minsan umaabot ng 1 linggo. Ang galit natin minsan umaabot ng 1 buwan. Ang galit natin minsan umaabot ng 1 taon. At sa karamihan, minsan ang galit nila umaabot ng dekada. At minsan, ang galit nila ay umaabot ng walang katapusan. May sinasabi po ang Diyos sa atin. Kailangan po agad-agad. Tama po ba? Mahirap po ba, no? Mahirap. Kasi kailangan matapos agad yung galit mo. Hindi ka mananatiling yung galit mo na napakatagal kang galit sa isang sitwasyon. Na hanggang ngayon, galit ka pa rin sa sitwasyon na yon. Sa totoo lang, hindi ka na sa sitwasyon galit. Galit ka na mismo sa tao. Galit ka na sa kapatid mo. Galit ka na sa tatay mo. Galit ka na sa nanay mo. Galit ka na sa ibang tao. Galit ka na sa kapitbahay mo. At minsan umaabot ng mahabang panahon. Kaya kapag may birthday, ayaw mong puntahan. Pag may reunion, ayaw mong pumunta kasi kagalit mo yung taong yun, ayaw mong makita. Tama po ba? Iba, ayaw pumunta sa mga party, sa mga reunion, kung saan magsasama. Bakit? May galit sa puso. Bakit? Inalagaan yung galit doon sa kanilang puso na nagtagal ng taon-taon. Kaya ayon, hanggang ngayon, galit pa rin. Kaya kapag ikaw ay galit at yung galit mo ay pinatatagal mo, yung galit, ang mukha mo ay pumapangit. Totoo po yan. Kapag ikaw ay magagalitin at ang tagal na ng galit dyan sa puso mo at lagi ka na lang may galit at pag lagi kang may galit, lalabas at lalabas yan sa bibig mo. Puro negative, puro complain. Pag nakikita mo yung tao, wala kang naiisip kundi puro negatibo laging lalabas sa bibig mo. Kaya kapag yan ang nasa puso mo at yun ang lumalabas sa bibig mo, magre-reflect yan sa mukha mo. Lalo kang pangit. Kaya kapag matagal ang iyong galit, ang mukha mo ay pumapangit. Okay? Okay lang na magalit, pero wag kang magalit sa tao ng matagal. Kailangan matuto kang harapin at matuto kang makipag-reconcile, makipag-ayos sa kagalit mo. Amen? Ano yung klase ng galit? God's righteous anger. Meron po ditong chart dito. Yan. Ikinumpara ang righteous anger ng Diyos kung paano magalit at paano magalit ang tao na nagkakasala siya dahil sa kanyang galit. Cause. Ano yung cause ng galit? Okay? Kapag ang Diyos nagagalit siya doon sa kasalanan against what angers God. Galit ang Diyos sa kasalanan, yun lang yun eh. Galit siya sa evil. Hindi sa tao. Okay? Kasi tignan nyo si Adam and Eve. Kung galit ang Diyos sa tao, doon palang pinatay niya na si Adam and Eve. Pero hindi niya ginawa. Naging maunawain ang Diyos, mapagmahal at mapagpatawad at maawain. Amen? Kaya nga may pangako, nung nagkasala sila, sinabi niya na may pangako at may magliligtas sa tao. At tinupad yun ng ating Diyos. Amen? Ganun ang Diyos. Kapag may ginawa kang mali, ang Diyos, hindi nananatili ang kasalanan mo sa Kanya.
Sabi nga niya, your sins I will remember no more. Ganun ang Diyos. Hindi siya sa galit sa pagkatao mo, hindi siya galit sa kaluluwa mo, hindi siya galit sa buhay mo. Mahal na mahal ka ng Diyos. The reason kung bakit niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Kahit yung mga taong nasa harap niya ay galit na galit sa kanya. Ipinako ang ating Panginoong Hesus. At maraming mga taong natutuwa dahil, yan, deserve mo, ganyan, galit sa kanya. Tuwang-tuwa pa na siya ay nahihirapan. Pero ginawa ng ating Panginoong Hesus para din sa kanila yon. Sabi niya, forgive them for they do not know what they are doing. Isipin mo yung ganon. Ang hirap magpatawad. Na wala ka namang ginawang mali, pero sila gumawa ng, tayo may ginawang mali, ang laki ng kasalanan natin sa Diyos. Pero ang Diyos pa mismo ang lumapit sa atin. Kung meron mang may karapatang magalit, dapat siya. Pero minsan tayo pa yung galit sa Diyos. Diba? Kaya ang Diyos kapag nagagalit, banal, kasi nagagalit siya sa kasamaan. Galit siya sa ating mga nagagawang hindi maganda. Galit siya kapag hindi tayo nakakasunod. Galit siya kapag tayo ay nagsasuffer dahil sa katigasan ng ulo natin. Naaawa siya sa atin. Kaya gusto ng Diyos na tayo ay manumbalik sa Kanya. That's why He allows consequences, punishment. Kaya minsan may kahirapan tayo. Inaalaw ng Diyos yan. Mga testings, mga pagsubok. Bakit? Kasi para matuto ka at manumbalik ka sa Diyos. Hindi para pahirapan lang na nasirain ka, pakita na ayaw sa'yo. Hindi po, mahal tayo ng Diyos. Gusto niya, binibigyan ka pa ng pagkakataon para manumbalik sa Kanya. Amen? Ganun magalit ang Diyos, di ba? Minsan kailangan lang natin maintindihan, hindi galit ang Diyos sa akin, galit ang Diyos sa kasalanan. Ang tao kapag nagalit against what frustrates us, mga bagay na parang pag hindi natin galit na tayo. Pag hindi sumang-ayon, kapag yung mga expectation natin ganito, imbis na mag-aral ka, hindi ka nag-aral, nagbulakbul ka, galit ang tao. At minsan galit na mismo sa anak niya. Diba? Kapag ang magulang nagbigay ng o ito mag-aral ka, pero yung tuition pinangbulakbol. Yung matapos, hindi natapos sa pag-aaral. Darating ang time, pag nagalit kasi, nagagalit ang tao minsan sa kapwa-tao niya. Si tingin niya parang sinasadya mo, parang kinakalaban mo siya. Pero dapat magalit tayo sa maling gawain. Kasi kapag ganun ang tingin natin, alam natin kung paano i-correct. Tama po ba? Speed. Gaano kabilis magalit ang Diyos? Slow. Kaya nga ang definition, He is slow to anger. Pero yung favor nandoon. Ganun ang Diyos, sabi sa Isaiah. Mabagal magalit ang Diyos. Hindi agad-agad nagagalit. Galit siya sa'yo. Hindi. Talagang mabagal lang. Pero ang tao, quick. Ang bilis natin magalit. Konting bagay lang. Napoprovoke na tayo, galit na tayo. Minsan okay lang magalit tayo. Pero minsan yung response natin, agad-agad sumasabog na tayo. Na hindi na tayo nag-iisip sa ginagawa natin kapag nagagalit tayo. Hindi natin alam na may nasasaktan na tayo, may nasisira na tayo dahil sa galit natin. Pero ang Diyos, hindi ganun. He is slow to anger. Amen? And the goal, pag nagagalit ang Diyos, anong goal niya? Para i-restore. Manumbalik tayo muli sa Diyos. Manumbalik yung dating maganda na nasira dahil sa kasalanan. Ganun magalit ang Diyos. Gusto niya umayos ka ulit. Gusto niya maibalik ka sa dating maganda ka. Sa mabuti at maganda niyang plano. Yun ang gusto ng Diyos. Pero ang tao pag nagagalit, kapag ito ay unrighteous, nakakasira. Nasisira ang relasyon. Kaya minsan may mga relasyon na ang tagal-tagal na. Hanggang ngayon magkakagalit pa rin sila. Namatay na lang yung tao. Kaya minsan sa mga funeral service, minsan nawi-witness ko po na umiiyak yung tao, umiiyak yung anak, or kung sino man kapatid, nandun sa libingan, patay na yung kanyang kapatid, or patay na yung kanyang nanay, or tatay, or anak. Minsan doon magsasabi ng,
patawarin mo ako. Kung kailan patay na yung tao, doon pa magsasabi ng, I'm sorry. Doon pa humihingi ng tawad. Hindi na nakakarinig yung tao na yun, patay na yun. Bakit? Pinatagal ng panahon dahil lang sa galit niya na hindi niya ma-release, na hindi niya mabitawan yung galit na yun, hindi niya ma-reconcile, hindi niya mahingi yung tulong ng Diyos. Samantalang ang Diyos tayo ay pinapatawad sa ating mga kasalanan agad-agad, basta tayo'y lumapit lang sa Kanya. Pero pagdating sa kapwa natin, napakahirap natin patawarin. Bakit? Kasi minsan tinitignan natin yung Kanyang ginawa, para bang tayo yung tinatarget niya, na para bang personal masyado yung mga galit natin. Tama po ba? Totoo po ba yung sinasabi ko? Na minsan nakikita natin sa funeral service, doon nagsasabihan ng patawarin mo ako. Pero sa mahabang panahon, ang daming araw, ang daming pagkakataon para humingi ng tawad, pero hindi mo ginawa. Nagpaalipin ka sa galit mo. Nagpadala ka sa galit mo. Dinala mo siya ng mahabang panahon. At dumating yung panahon na wala ka ng pagkakataon para maitama ang relasyon. Sana naman, hindi umabot sa ganong kahaba na yung relasyon mo sa tatay mo, yung relasyon mo sa nanay mo, yung relasyon mo sa kapatid mo, yung relasyon mo sa kaibigan mo, sa ibang tao na nakasakit sa'yo, nagalit ka. Sana ay hindi yan tumagal. At dapat mag-reconcile kayo. At sabi sa Ephesians, kanina 4:26, do not let the sun go down on your wrath. Dapat mabilis tayong magpatawad. Mabilis natin ma-release ang forgiveness sa mga taong nagagalit tayo. Amen po ba? Human anger, the expression, confront, admonish, warn. Kapag nagalit ang Diyos, ini-express niya to kasi gusto niya ikaw na i-confront. Kasi minsan hindi mo alam na kasalanan na yung ginagawa mo. Kaya ganun ang Diyos. Minsan ang tao ayaw nito, lalo na ang Pilipino. Minsan ito ang ayaw natin, yung confrontation. Ayaw natin yung harapin, yung nagkasala sa atin o yung may galit tayo. Pero dapat matuto po tayo kasi minsan ang Diyos ganun. Kino-confront niya tayo. Winawarningan niya tayo. Na yung galit mong yan, kapag nadala, ganito ang mangyayari. Yung kasalanan na yan, pag inalaw mo yan, kaya nagagalit ang Diyos, pinagsasabihan ka sa mali mo, pinagsasabihan ka sa mga kasalanan mo. Kasi ayaw ng Diyos na mamuhay ka sa kasalanan mo at maging paulit-ulit ka hanggang sa mabuhay ka sa kasalanan. Kaya ganun magalit ang Diyos. Alam ng Diyos na may mga bagay sa buhay mo na dapat niyang tanggalin. Amen? Kaya nga, ina-admonish tayo, kino-confront tayo, wina-warningan tayo. Pero kapag ang tao, amen, kapag ang tao ay nagalit, anong ginagawa? Kino-condemn natin. Ina-accuse natin. We even threaten that people. At kung ano-ano sinasabi natin sa tao, mga masasakit na salita, nagbibitaw tayo ng mga salita na minsan, napapaisip tayo, sana hindi ko na nasabi yon. Kaya bago tayo magbitaw ng salita, kapag tayo ay galit, mag-isip ka ng maraming beses. Kasi kapag nagalit ang tao, we sometimes condemn, we sometimes accuse them, and even threaten them. Ganyan po magalit ang tao. Hindi katulad ng Diyos na may pagmamahal, kino-confront tayo, wina-warningan tayo, pero tayo pag nagagalit tayo, kung ano-ano lumalabas sa bibig natin, tinetreten natin, hindi kita, minsan yung relasyon mo, inaano mo, puputulin ko na yung relasyon mo bilang ama, bilang nanay ko sa iyo. Minsan ganun. Kung anong mga threat. At minsan gusto pa natin yung mga masasama, mamamatay ka. Nagsasabi tayo ng mga bagay na masasakit. Minumura natin sa galit. Tama po ba? Ganun, magalit ang tao. Ayaw ng Diyos na ganun. That's unrighteous. In the end, pag nagalit ang Diyos,
to satisfy in or by Jesus. Yun ang gusto ng ating Diyos kapag ng ating Diyos. Na ikaw ay makalakad kagaya ng ating Panginoong Yesus. Amen? Pero tayo, the end, consume tayo ng anger. Nilamon na tayo ng galit, kinain na tayo ng galit. At namumuhay ka na sa galit. Kaya yung galit mo na imbis na isang araw ka lang dapat magalit, isang dekada, tumagal yung galit mo. Kaya minsan magtataka ka kung bakit meron kang sakit physically. Totoo po yun. Gaya na sinabi ko po ng mga uncontrolled emotions like yung sadness, too much sadness, too much anger. Alam niyo po ba na kapag matagal at mahabang panahon na inaalagaan mo ang kalungkutan or inaalagaan mo yung galit sa puso mo, nagkakaroon po yan ng epekto sa katawan mo. Nai-stress ka, kaya yung mga hormones mo hindi na balanse, nagiging abnormal na. Kaya nagre-react po yung ating katawan at nagkakaroon po tayo ng sakit. Because of those offenses, because of those anger issues natin sa ibang tao. Amen? Kaya dapat matuto tayong magalit sa kaparaanan ng Diyos. Amen po ba? Human anger, not inherently sinful. Alam mo, ang galit ng tao, hindi naman talaga yan makasalanan. Gusto nga ng Diyos magalit ka, di ba? Sabi nga kanina sa Ephesians 4:26, be angry, pero do not sin. Anger is a natural human emotion, but it becomes sinful when it leads to sin, such as uncontrolled rage, bitterness, or malice. Yan na. Pag galit ka dahil nagsiselos ka, galit ka dahil bitter ka, parang lahat na lang, ayaw mo ng magandang nangyayari sa kanya. Kasi galit ka sa tao, hindi ka galit doon sa mali, sa kasalanan eh. Iba tayo magalit kakaiba magalit ang tao eh. Kaya ingatan mo kapag ikaw ay nagagalit, teka, tama pa ba yung galit ko na ito? Saan ba ako dinadala ng galit na ito? Dinadala ba ako para gumawa ng kasalanan? O dinadala ako ng galit na ito para i-correct yung mga maling bagay sa buhay namin? Amen? Requires self-control. Pag nagagalit ang tao, dapat may self-control. The Bible emphasizes the need for self-control and restraint when experiencing anger, urging believers to be angry and do not sin. Ibig sabihin, kanina sa binasa natin, pwede ka daw magalit. Pero huwag ka lang magkasala. Ibig sabihin, dapat kontrolin mo. Hindi yung nagwawala ka. Hindi yung nakakasira ka ng bagay. Hindi yung nakakasakit ka. Di ba? Kaya minsan yung iba, physically abused pag nagagalit. Nanununtok. Di ba? Lalo na sa road rage. Sa sasakyan. Pag nasingitan lang, kapag talagang nakikita niyo po yun. Sabi nga ng tatay ko, kung gusto mo ng away, marami sa kalsada. Ikat mo lang. Mali lang yung pag-drive mo na nagkamali ka lang, nag-aaway na. Nakikita mo, bababa na. At kapag hindi na-control yung anger nila, nagsasagutan, minsan nagmumurahan. Anong ginagawa ng iba? Nilalabas nila yung mga armas nila, baril nila, pamalo nila. Di ba? Ganun ang nangyayari. Kaya dapat may control. Control. Sabihin nyo nga po, control. Alam nyo po sa office, may practice kami bago ka magalit. Minsan kasi maraming situation. Minsan nga sa araw-araw ng trabaho ko, talaga may situation na magagalit ka. Pero lagi mo itong tatandaan. Tinatawag nilang, I think, 2-minute rule or 5-minute rule. Kapag galit ka, bago ka gumawa ng isang bagay or desisyon, mag-isip ka muna ng 5 minuto. Okay? Bago ka magalit, at ano yung magiging response ng galit mo, mag-isip ka muna, mag-pause ka muna. Yun yung sinasabi nila. Magdesisyon ka muna ng maayos. Okay? Huminto ka muna at mag-isip ka muna. Bakit? Kasi sa 5 minuto na yon, kapag hindi tama ang response mo, yung 5 minuto mo na yon, magiging forever na makikilala ka. Yung 5 minuto na yon,
maaring ilagay ka sa sitwasyon ng pangmatagalan na hindi mo gusto. Nagalit ka at hindi mo na kontrol. Nilabas mo yung pamalo mo at gusto mong paluin. Dahil yun ang desisyon mo eh. Gusto mong saktan yung tao. Hindi mo alam ngayon, sa panahon natin ngayon, nagba-viral na agad ang tao. Nabibidyohan ka na. At may kita mo na lang na nag-viral ka na. At lahat ng ahensya ng gobyerno nakatingin na sa'yo. Pinaghahanap ka na. At pwede kang makulong. Yung 5 minuto na meron ka sana, pinag-isipan mo. Kasi pwede kang humantong sa sitwasyon na ayaw mo, na hindi mo magugustuhan at hindi mo na kontrolado. Pwede kang makulong or pwede kang mahospital. Dalawa lang yun. Pwedeng sa sementeryo ang diretso mo, pwedeng sa ospital, or pwedeng sa kulungan. Kung magpapadala ka sa galit mo at hindi mo makontrol, mag-isip ka muna kapatid. Mag-control mo muna yung sarili mo. Baka yung 5 minuto na yon, it can save you from destruction, from destroying your life. Amen? And even in our relationships, control your tongue. Pag nagagalit ka, isipin mo kung ano yung sasabihin mo. Because some wounds, mga sugat, minsan hindi gumagaling ng isang araw. Lalong-lalo na kapag ang puso ang nasugatan at nagkakaroon ng lamat ang relasyon. Some wounds, it takes them forever to heal. Lalo na ang mag-ama, mag-ina, mga relasyon sa pamilya. Kaya ingatan mo yung sinasabi mo. Kapag sinasabi mo masasama, kung ano sinasabi mo sa anak mo, o ano sinasabi mo sa tatay mo, sa nanay mo, mag-ingat ka. Kasi kakainin mo rin yan. At minsan, yung relasyon na yan, kapag hindi kayo nag-reconcile, tumatagal ng tumatagal yan. Tama po ba? Andyan pa po ba kayo? Kaya ingatan po natin. Kasi may mga masasakit tayo na salita na nabibitawan na minsan naiisip natin na sana hindi ko na lang sinabi yon. Nagsisisi tayo. Pero tapos na, nangyari na. Narinig na ng tao, nasaktan na siya. Tinago-tago niya at kinimkim niya na sa puso niya. At tumagal ng mahabang panahon. At yun ang rason kung bakit ayaw kanya makita. Kaya, pag-isipan po natin ng maigi, huwag tayo magsasabi ng masakit na salita. Lalong-lalo na sa ating mga anak, o tayong mga anak sa mga magulang natin. O lalong-lalo na sa mga kaibigan natin. Ingatan natin. Control your emotions. Control specifically your tongue. Because death and life are in the power of your tongue. Makapangyarihan po ang bibig natin. Kaya nitong pumatay, kaya nitong mag-bless ng tao. Kaya nitong magpala, kaya magbigay ng buhay. At kaya rin nitong pumatay ng tao. Kaya ingatan po natin ang ating bibig. Amen? Kaya yan po ang inuutos sa atin ng Diyos. Di ba? Slow to anger. Di ba? Quick to listen. Amen? Can be destructive. Ang human anger can be destructive. Uncontrolled anger can lead to harmful consequences including strained relationships, physical altercations, and spiritual damage. Kapag hindi control, marami po. Mamaya, natin yung consequences. Righteous anger. A response to evil. Righteous anger is passionate, active response to injustice, sin, and wrongdoing motivated by a desire for righteousness and truth. Ganun po yun. Nagagalit ka, hindi dun sa tao. I-explain mo ng maigi, kailangan maging marunong din tayo kapag nagagalit. Hindi tayo galit sa tao, galit tayo sa ginawa niya. Kaya madalas nagagalit ako sa mga anak ko eh. Pero lagi kong ini-emphasize kung bakit ako nagagalit doon sa ginagawa nila. Amen po ba? Dapat yun ang i-highlight natin. Hindi yung pagkatao nila. Hindi yung kung ano-ano yung sinasabi natin sa kanila patungkol sa pagkatao. Dapat patungkol doon sa ginawa. Amen? Kasi minsan pag ang tao nagagalit ganito eh. Ikaw, ang bobo mo, ang tanga-tanga mo. Minsan ganun tayo. Ganun ang lumalabas sa bibig natin. Which is mali.
Because it's against dun sa tao, hindi doon sa maling ginawa niya. Tama po ba? Naintindihan po ba ako? God-oriented. Biblical examples of righteous anger include Jesus cleansing the temple or God's anger against sins. Kailangan sa Diyos. Kasi kailangan, hawak natin ang prinsipyo ng Diyos. Kasi kailangan alam mo ang righteousness. Alam mo dapat ang tama. Kasi kapag hindi mo alam kung paano i-correct yung mali nila. Katulad ng ating Panginoong Jesus nung nagpunta siya doon sa templo, andoon yung mga nagtitinda, kung ano-anong ginagawa ng mga merchant doon, nagtitinda doon. Kasi pati yung mga sacrifices, pinagkakakitaan nila, hindi magaganda, yung mga ginagawa. Nagalit ang ating Panginoong Jesus, pinagtutumba yung Why? Because He wants to cleanse the temple. This is the temple, pero you make it den of thieves. Ganun ang ginawa ng mga tao. Kailangan galit tayo sa mga hindi magaganda. Galit tayo kung saan. Galit din ang Diyos. Galit ang Diyos sa corruption. Dapat galit din tayo. Pero tayo, tuwan-tuwa pa sa corrupt na tao. Miki, boto natin yan. Galit ang tao sa corruption. Galit ang Diyos sa corruption. Dapat magalit din tayo. Galit ang Diyos sa pagnanakaw. Galit din dapat tayo doon. Galit tayo kapag pinahihirapan ng mga mahihirap at nakakaranas ng injustices. Hindi maipaglaban ng sarili. Dapat nagagalit tayo doon sa mga bagay na ganun. At hindi tayo natutuwa doon sa yung kapag sila ay pinapunish. Amen? Dapat naaawa po tayo. Amen? And righteous anger requires discernment. It's crucial to discern between righteous anger and sinful anger, ensuring that anger is not fueled by personal offense or bitterness. Minsan may galit ka lang kasi dahil nagsiselos ka eh. Madalas po ito sa opisina, nakikita ko to sa mga babae. Madalas ko pong counseling sa mga office mate ko. Kasi minsan pag after lunch, kinakausap ako. Tapos nakikita ko sa kanila, galit lang sila dahil nagsiselos sila doon. Feeling nila pinagpa-power trip sila ng mga manager nila, ng boss nila, or kung sino. Ganun. Minsan nagagalit sila. Kaya kailangan may discernment. Saan ka ba nagagalit? Sa tao ba? Kasi kung sa tao ka nagagalit, madaling malaman niya. Kasi kahit anong gawin niyang mabuti, maganda, galit ka pa rin. Ikaw ang may problema, kapatid. Hindi siya. Kasi personal na yung galit mo. Dapat saan tayo magalit? Sa mali. Hindi doon sa tao. Ang ganda ng ginagawa ng tao dahil feeling mo ikaw ay nasasapawan, dahil siya yung pinapaboran, dahil sa ginagawa niya, ikaw naman nagagalit ka. Tama bang magalit sa tao? Hindi. Dapat ka matuwa ka nga kapag may nangyayaring mabuti, hindi siya sabi, kaya yan ganyan kasi sip-sip yan eh. Wala ka na tong kapatid, ipasa Diyos mo na yun. Ikaw ang kawawa. Bakit? Siya nang-i-enjoy niya yung mga nangyayaring magandang nangyayari, pero ikaw na may galit personal, lahat lumalabas, negatibo sa'yo. Tingnan mo yung sarili mo. Imbis na nakangiti ka, nakasimangot ka. Kaya, ang taong galit, pangit. Ganun eh. Kasi pinananatili mo yung galit sa sarili mo eh. Nagiging personal na yung galit mo eh. Di ba? Kaya kailangan ma-discern mo. Saan ka ba talaga galit? Di ba dapat galit ka sa maling gawain? Hindi doon sa tao na gusto mong sirain. Amen? Divine anger, a reflection of God's character. Alam mo kapag nagagalit ang Diyos, hindi siya dahil galit, gusto kang sirain, gusto kang patayin. Hindi. Iba ang Diyos pag magalit. Gusto niya itama at iayos yung buhay mo. God's anger is not sinful, but rather a righteous expression of His holiness and justice. Kasi gusto ng Diyos may ipakita yung kabanalan niya at yung hustisya ng Diyos na kapag may mali, mayroong consequence. At para makita mo yung consequences, kailangan magalit ang Diyos. Na yung ginawa mong hindi maganda, hindi ka aya-aya sa Diyos, hindi siya natutuwa, hindi siya nalulugod. At kapag nagpapatuloy ka doon, nagagalit siya. Kaya ang galit ng Diyos, it gives us warning. It's a sign of His love for us. Mahal tayo ng Diyos, kaya nagagalit ang Diyos kasi gusto niyang baguhin natin yung ginagawa nating mali. Ma-realize natin. Amen po ba?
A response to sin and rebellion. God's anger is response to human sin and rebellion against His will. Kapag tayo ay salungat na yung ginagawa natin sa Diyos, pinapakita ng Diyos ang galit niya. At kailangan alam natin na mali na pala, kasalanan na pala yung ginagawa ko, namumuhay na pala ako sa kasalanan, nagre-rebelde na pala ako sa Diyos. Ultimately aimed at redemption. At ang goal lagi ng Diyos ay i-restore, i-redeem tayo. While God's anger is serious, it is ultimately motivated by His love and desire for reconciliation with humanity. Kaya nung nagalit ang Diyos kina Adam and Eve, nadamay po tayo, lahat ng tao ay makasalanan. Pero may pangako ang Diyos, ang sinumang tumanggap at manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ano yun? Yun yung nawala kasi sa atin eternal life. Nung nag-disobey ang tao sa Diyos, nagrebelde, ang punishment natin, konsekwensya, eternal death. But because of His great love for us, nagalit ang Diyos. Nagalit siya sa kasalanan. Pero ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para manumbalik. Ganun ang Diyos, kinonfront niya at gumawa ng paraan. Ganun magalit ang Diyos. Ganun din dapat tayo magalit, mga kapatid. Ko-confront natin, aayusin natin. Bakit? Gusto natin yung relasyon natin sa bawat isa manumbalik. At hindi magkaroon ng lamat at talagang maghihiwalay na ng habang buhay. Hindi ganun, kapatid. Gusto niya nagkakaayos ang pamilya ng Diyos. Amen? Nagkakaayos tayo. Tignan mo yung katabi mo. O, di ba? Mahal ka niyan. Kaya lagi kayong magkaayos. Darating man ang panahon, magkakagalit kayo. Lagi niyong isipin na magkaayos pa rin. Amen po ba? Ano ang consequences ng unrighteous anger? 3 po yan. A, personal harm. Sa sarili mo. Sinasaktan mo ang sarili mo. Stirring up conflict and sin. Proverbs 29:22, an angry person stirs up conflict and hot-tempered person commits many sins. Yan. Alam mo, ang magagalitin na tao, lapitin yan ng away. Lapitin yan ng gulo. Okay? At yung kasalanan, dahil hindi niya ma-correct, yung kasalanan niya, nanganganak ng marami pang mga kasalanan. Making rash decisions. Ano nangyayari sa'yo? Pag hindi mo nakokontrol yung anger mo, unrighteous yung anger mo, ano nangyayari? Dali-dali kang nagdidesisyon. Gusto mong manakit, gusto mo agad na ganito, gumante. Uncontrolled anger can lead to impulsive action with negative and regrettable consequences. Di ba? Sabi nga nila, nasa huli ang... kaso nagawa mo na nabaril mo na, napatay mo na, na-viral ka tuloy. Kitang-kita ka sa CCTV, kitang-kita ka sa mga cellphone. Kaya nung in-interview, sabi mo, pinagsisisihan ko, humihingi ng sorry. Pero wala na, nagawa mo na. Kaya dapat, bago gumawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais dahil sa galit, mag-isip muna. Baka yan ay pagsisisihan mo sa bandang huli. Kailangan sa umpisa pa lang, magsisi ka na. Amen? Bumalik ka na sa Diyos. Amen? Opening the door to further sin. Be angry, do not sin. Sabi sa 4:26 ng Ephesians, do not let the sun go down on your wrath, nor give place for the devil. Alam mo, pag may galit ka sa puso, gustong-gusto ng demonyo yan Gustong-gusto ng kaaway yan Pag may galit ka, tapos lagi kang galit sa tao, bubulungan ka ng demonyo ng kaaway. Yan yun. Tandaan mo yung mukha na yan. Yan yung nanakit sa'yo. Yan yung nagnakaw sa'yo. Yan yung gumawa ng hindi maganda. Kaya 10 taon, pinapakinggan mo yung bulong ng kaaway. Yang 10 taong ka rin galit. Hanggang sa dumating sa punto na nagkasakit ka na dahil sa galit mong yan. Kaya, close that door. Wag mo nga yan. Kaya nga sabi dito sa atin, Ephesians 4, dapat yung galit mo, kinabukasan, wala na yan. Bakit? Kasi, aanuhin niya ng kaaway. Yan lagi ang ibubulong at ibubulong sa'yo. Kaya maraming mga galit na halos finolder na nila at ginawa na nilang memories nila. Parte na ng memories. Kapatid, release it. Amen? Consequences, spiritual consequences, it will damage one's witness.
negatively affect believers' testimony, hindering their ability to share their faith. Alam mo yung galit mo kapag unrighteous, uncontrolled? Yung testimony, yung magandang ginawa ng Diyos sa buhay mo, minsan masisira yan dahil lang sa galit. Dahil lang sa response mo doon sa galit na hindi maganda or mali. Imbis na maniwala sa iyo ang tao na may Diyos, pero dahil sa uncontrolled yung anger mo, hindi sila maniniwala, anak ba yan ng Diyos? Bakit ganyan? Naninira. Bakit ganyan? Nananakit. Amen? Ingatan mo yung testimony mo. Ingatan mo yung ginawang maganda ng Diyos sa buhay mo. Na hindi ang galit ang magsisira niyan sa buhay mo. Amen po ba? Amen? Opening oneself to spiritual vulnerability can make one more susceptible to temptation and spiritual attacks. Kaya yung galit mo, atakihin ka ng kaaway. Huwag mong hayaan na yung bigyan ang kaaway ng space sa buhay mo para sirain. Okay? Yung spiritual life mo. Impact on your salvation. Alam mo, baka nga ito pa ang makahinder sa salvation mo. Kasi sinabi dito, naging part, Galatians 5:19-21, when you follow the desire of your sinful nature, yung flesh natin, sinful nature, alam nyo, kahit nandito tayo sa lupa, nagkakasala tayo, pero ang maganda, basta lumapit tayo sa Diyos, papatawarin. Kaso kapag yung kasalanan na yun, naging buhay at naging lifestyle mo at hindi mo na-address, kapatid, baka yan pa ang ika-disqualify mo sa langit. Baka lang. Pero hindi ito ang magdi-disqualify, baka lang na ito. Bakit? Sabi doon, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Hindi daw makakapasok sa langit ang mga ganitong taong namumuhay sa ganitong klaseng kasalanan. Inisa-isa yung klaseng mga kasalanan. Sexual, lustful pleasures, idolatry, sorcery. Di ba? Okay lang magalit, pero yung namuhay ka na laging galit, magagalitin ka. Hindi na tama yun, kapatid. Kristiyano ka, pero magagalitin ka. Lahat na lang ng bagay, nagagalit ka. Lahat na lang ng bagay, ang bilis mong sumabog sa galit. Teka lang, maghinay-hinay ka, kapatid. Andiyan pa ba ang banal na spirito sa buhay mo? Nakokontrol mo po ba? Lagi ka na lang walang kontrol? Hindi pwede, kapatid. Kasi baka yan pa ang rason kung bakit hindi ka makapasok sa kalangitan. Amen? Malinaw po ba? Malinaw po ba? Totoo po yung sinasabi dito sa banal na kasulatan. And another consequences is relational. Yung relasyon natin. Causing conflict and division. Uncontrolled anger can damage relationships and create division. Kaya marami magkakagalit. Na anak sa tatay, tatay sa anak, nanay sa anak, anak sa nanay, magkakagalit habang panahon. Magkakapatid, magkakagalit habang panahon. May division. Nasa isang bahay, magkagalit, hindi nagsusulputan. Meron nga po akong kausap noon . Mag-asawa sila . Hindi sila nag-uusap. Nasa isang bahay lang sila. Paano nangyari yun? Natatagalan nyo yung isa't isa. Wala na daw yung pag-ibig nila sa isa't isa. Sipin nyo yun, nangyayari pala yung ganun. May division, pero nandoon sa isang bahay. Leading to bitterness and resentment. Holding on to anger can lead to bitterness and resentment, which negatively impact relationships. Bitter ka sa tao, kaya kahit anong magandang nangyayari sa tao, puro negative lumalabas sa bibig mo. Kapag nagsasuggest yung tao, may sinasabi yung tao, nagsasabi ka rin, inaano mo siya, kinokontra mo siya lagi. Minsan yung pagkakontra mo, hindi na objective, subjective na. Dahil galit ka talaga personally sa tao. Loss of trust and respect, uncontrolled anger can erode trust and respect with relationships, leading to breakdowns in communication and intimacy. Yung dating mag-asawa na intimate because of galit at hindi tama yung naging response nila,
nawala na yung intimacy. Nawala na yung respeto sa bawat isa. Ang dating magkaibigan, mag-best friend, dahil sa galit, ano man yung naging rason ng galit nila, nakapagsabi ng hindi maganda, nasira yung magandang relasyon. At nawala na yung dating may respeto kayo sa isa't isa, at yung dating malapit kayo sa isa't isa, wala na. Nakakapanghinayang. Di po ba? Ang mga kaibigan, mga mahal natin sa buhay ay regalo ng Diyos. Para po, ito ay tayo'y sumaya, magkaroon ng kagalakan sa puso natin, upang tayo ay tulungan sa oras ng kahirapan. Pero dahil lang sa galit at hindi maganda yung response natin sa galit, minsan, itong pagpapala na ibinigay ng Diyos, nawawala sa atin. At walang ibang sisisihin kundi tayong mga sarili natin kung bakit nawawala yung mga mahalagang tao na ibinigay sa atin ng Diyos. Ingatan po natin, kapag tayo ay nagagalit, dapat kontrolado natin ang galit natin at hindi ang galit ang nagkokontrol sa atin. Amen? Be wise, kapatid. And before I end, I just want to tell you a story ni Moises na napaka-importante po, lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos. Numbers 27-12, the Lord said to Moses, take the staff of you and your brother Aaron, gather the assembly together. Sabi niya, sabi ng Diyos, Moses, Aaron, i-gather mo lahat ng Israelites. Speak that rock before their eyes and it will pour out its water. You will bring water out of the rock for the community so they and their livestock can drink. Nagre-reklamo ang mga tao kasi walang tubig, wala silang may inumin, wala silang may inom. Sabi niya, i-gather. At sabi ng Diyos, magsalita ka dyan sa rock na yan at yung rock na yan, may lalabas na tubig at makakainom kayo pati ang mga hayop. Kasi noon, bago nangyari ito, nagre-reklamo din yung mga tao noon. Na wala silang makain, wala silang mainom. Pero ang instruction ng Lord, pukpukin mo yung bato at may lalabas na tubig. Pinukpok ni Moises at may lumabas. Ngayon, after ilang years, nagre-reklamo na ulit yung mga Israelites na to. Ang sabi ng Diyos, kausapin mo lang, speak to that rock. Iba na yung instruction ng Lord. Pero ito ang ginawa ni Moises. So Moses took the staff from the Lord's presence just as he commanded him. He and Aaron gathered the assembly together in front of the rock, and Moses said to them, listen, you rebels. Must we bring you water out of this rock? Then Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Water gushed out and community and their livestock drank. Anong instruction ng Lord sa rock? Anong instruction ng Lord sa rock? Speak. Tama po ba? Pero anong ginawa ni Moises? Struck. Hinampas. Sinunod niya ang Diyos o hindi? Hindi. Bakit? Verse 11, then Moses raised his arm, struck the water twice with his staff. Water gushed out in community and their livestock drank. Verse 12, but the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust in me enough to honor me as a holy in the sight of Israelites, you will not bring this community into the land I give them. Si Moises po, pinalaya niya ang mga Israelites doon sa Egypt para dalhin sa promised land. Nagreklamo ang mga taong to. Alam niyo po si Moises for almost 40 years. Leader ka ng mga Israelites na napakatigas ng ulo. Alam niyo po, sumakit yung ulo ni Moises sa kanila at kaya galit na galit po siya. Kaya nga sabi niya, kayong mga rebelde, dapat ba namin kayong bigyan ng tubig? Ganon yung pagkasabi niya. At sa sobrang inis niya at sobrang galit niya, hinampas niya yung rock imbis na nag-speak doon sa rock. Bakit? Yung galit niya ang nag-lead sa kanya to disobey God. Yung galit niya ang bumulag sa kanya para hindi makasunod sa Diyos. Bakit? Nagpadala siya doon sa emosyon niya, sa galit niya. Because uncontrolled anger can lead you to disobedience to God's instruction, which consequently deny yourself of His blessings.
Kapatid, mag-ingat ka kapag nagalit ka. Kasi kapag hindi mo na control yung galit mo, baka gumagawa ka na ng bagay na kasalanan sa Diyos na hindi mo na nasusunod yung instruction ng Diyos. At yung hindi mo pagsunod sa instruction ng Diyos, yun pa ang maging rason kung bakit hindi mo makuha ang blessing mo. Kaya si Moises hindi nakapasok doon sa promised land. Nakita niya lang sa malayuan. Kapatid, yung pagpapala nandyan na, kitang-kita mo na. Kaya mag-ingat ka kapag nagalit ka kasi baka hindi ka makasunod doon sa pinagagawa ng Diyos. Matagal ka nang pinag-uutos ng Diyos na maglingkod. Matagal ka nang may sinasabi ang Diyos sa'yo, may pinagagawa ang Diyos sa'yo. Pero dahil sa galit mo, baka nabubulag ka na. At hindi ka na makasunod sa Diyos. At ikaw lang din mismo sa sarili mo ang gumagawa ng paraan para hindi mo makamit yung pagpapala ng Diyos. Gusto kang pagpalain ng Diyos, andyan na yung pagpapala niya. Kaya lang ang tanong, kapatid, sumusunod ka ba? Or hindi ka nakakasunod dahil dyan sa galit mo na nandiyan sa puso mo? Release that anger. Because that anger can lead you to disobedience to God. Control your anger. Kasi kapag hindi mo na-control, baka you are disobeying His instruction at baka ma-miss mo yung blessings mo. Amen po ba? And how do we do that? Righteous anger, James 1:19-12. My dear brothers and sisters, take note of it. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Mabilis ka dapat makinig. Mabilis mong intindihin yung sitwasyon. Bakit ba nagkaganito? Imbes na magalit ka agad-agad, intindihin mo muna yung sitwasyon. Amen? Para mabagal ka munang magsalita. Hindi agad yung basta-basta kang magsasalita at kung ano-ano nang masasakit na salita ang nasasabi mo na hindi naman dapat. And slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness of God desires. Karamihan daw pag nagagalit ang tao, hindi maganda at hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ephesians 4:26, in your anger, do not sin, do not let the sun go down while you're still angry. Pag nagalit ka, kapatid, tapusin mo na sa araw na yon. Pag mag-asawa kayo, magalit kayo mag-isa, minsan mahaba din na bago namin natutunan. Ito yung laging aral na sinasabi sa akin ng tatay ko pag nag-aaway kaming mag-asawa. Dapat, pag matutulog kayo sa gabi, matutulog kayong maayos. Matutulog kayong nagkaayos. It took us years para mangyari yun. Hindi po madali yun sa mag-asawa. Sa natutulog kami, talagang 1 linggo walang kibuan. Pero hindi po tama yun. Kailangan sa araw na yun, tapos na dapat. Dapat merong isang magpapakumbaba. Merong isa na magsasabing, sorry. Amen? Ang hirap nung gigising ka sa umaga. Hindi kayo nag-usap. Ramdam ng mga anak nyo na kayo ay magkaaway kahit hindi nyo sinasabi. Kasi walang nangyayari. Kaya dapat matutunan po natin. Amen po ba? A gentle answer turns away wrath, but harsh words stirs up anger. Proverbs 15:21. Gentle dapat ang pagsagot mo. Amen? Hindi yung harsh word. Kasi pag harsh, nag-stir up yan ng anger. Hindi lang sa'yo, kundi pati doon sa kausap mo. Saan nagagalit ka? Galatians 5:16. This is how I end. But I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Ang flesh mo gustong magalit yan kapag nakikita hindi maganda at nagagalit tayo minsan doon sa tao. Sabi ng Lord, walk in the Spirit. 2 Timothy 1:7, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Kaya nga isa sa fruit ng Holy Spirit ay self-control. Kapag ikaw ay lumalakad ng mayroong banal na spirito at alam mo ang Diyos nandiyan dyan, may self-control, kapatid. Hindi ka basta-bastang nagagalit lang ng nakagagawa ka ng kasalanan. Kasi mayroong banal na spirito na magsasabi sa'yo, anak, control.
Anak, wag mong isipin yan. Wag mong bitawan yung salita. Anak, kontrolin mo yung bibig mo. Anak, kontrolin mo yung kamay mo. Baka makasakit ka. Kontrolin mo yung bibig mo. Baka makasakit ka ng mga salitang hindi magaganda. Amen? Walk in the Holy Spirit. Walk in the Spirit. Ask the Holy Spirit to guide you. Lord, guide me. Because the Holy Spirit is there. Because the Holy Spirit's role is guiding and controlling the believers. God, control me with your love. God, guide me with your love. Kasi ayokong makasakit. Amen? We can be angry, but do not sin. At wag mong hayaan, matapos ang araw na yon, nagalit ka pa rin. Tapusin mo agad. Ask the Holy Spirit in you. Holy Spirit, guide me. Holy Spirit, control my mouth. Control my hands. Control my emotions. Para sa galit ko, I can be godly and I can be righteous in my anger. Amen?